Dito tayo sa NLEX, nag-stop over tayo. Tingnan natin, di ba? Baka may... Try mo. Ito. Miss, excuse me, question for you. Paano po tayo umaman? Paano ko, no? Paano po tayo umaman? Paano masabing mayaman ako? You look like money, oh. Ang ganda na suot natin, ma'am. Tanong ko lang po para sa kanila, paano po tayo umaman? Nagsushoot ka? Apo, ma'am. Tala- Nag-vlog po tayo. Oh my God! Nagbebenta ako ng mga hollow blocks machine. Hollow blocks machine, Hollow ma'am. blocks machine. Hindi hollow blocks, ma'am. Machine. Hollow block. Machine mismo na gumagawa ng hollow blocks. Gumagawa ng hollow blocks? Yes, nagsusupply ako niyan Luzon, Visayas at Mindanao. Kakaiba po yung business nyo. Ako naman po, ma'am, ako po si IOD, School of Descarte po. Nag-i-interview po kami ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede... Napapanood kita sa TikTok before. Okay. Salamat po, ma'am. Salamat po. Baka pwede, ma'am. Kayo naman po yung interview natin. Mabilis lang naman dito sa channel na. Mabilis lang. Mabilis lang, ma'am. Okay, sige, tara. So, ilang taon na po tayo dyan sa business natin, ma'am? Sa industry, 5 years yung experience ko dyan sa industry naman. 5 years, ma'am. 5 years experience, pero yung business ko mismo, 2 years pa lang ako. 2 years old pa lang. Okay po, ma'am. Kailan po natin nakuha yung first million natin? First million, 24 years old na kasi ako ngayon. 22. 2 years ago, ma'am. 2 years old. 24 years old ka pa lang. Tapos milyonarya ka na. Grabe yun, ma'am. Pero ma'am, grabe, no? Gawaan ng hollow blocks yung business natin. Paano po natin naisip yung ganito klaseng business? Ito kasi yung binigay ni God sa akin na opportunity, tatanggihan ko pa ba? Kasi galing naman ako sa hirap. So, noon pa lang, pinangarap ko na, pinanalangin ko na, Ama, bigyan mo ako ng negosyo. Ngayon, binigay na sa akin, tatanggihan ko pa ba? Siyempre, hindi na, ma'am. Hindi na. Papalugoy na lang natin yan. Tatanggapin natin ng buong puso yan. I-take advantage natin, no? Yung binibigay sa atin ni Lord. Kailan po natin unang naisip na gawaan ng hollow blocks yung gagawin nating business? Dito ba tayo dati nagtatrabaho o nakita lang natin somewhere? Yes, before napunta ako dito, ito kasi yung una kong trabaho nung pumunta ako sa Bulacan. Like, nung pinag-aaral ko yung sarili ko. Pinag-aaral natin yung sarili natin, ma'am. Yes. Bakit po, ma'am? Wala namang kakayanan kasi yung mga magulang ko na pag-aralin ako eh. Sabi ko, okay, makikipagsapalaran ako kasi ayokong isuko yung buhay ko. I mean, lumaki na ako mahirap, ayoko nang habang buhay na lang mahirap ako. So, ma'am, ang sinasabi niyo po, hindi po tayo galing sa pera. Hindi, sobrang hirap ng buhay ko. I mean, lagi pumapasok ako sa school nang naglalakad. Ay, ganun po, ma'am. Wala po tayong pera pang commute. Wala. Ganun po kahirap. Nagbebenta lang yung tatay ko ng gulay, isda, nanay ko nagbebenta ng sampalok, ganun. Pero ma'am, tanong ko lang po, sa tingin niyo po ba survival na yung nangyayari sa inyo nung time na yon at wala po tayong choice kundi mag-business tapos ngayon naging successful lang tayo? Ganun lang po yung nangyari? Hindi, kasi before naman, pangarap ko na talagang magka-business. Pangarap ko na talaga siya. Choice ko naman to ngayon. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung magiging business ko. Nung nakikita ko kasi yung mga magulang ko na nagbi-business sila eh. So, na-expose ako sa business. Sabi ko, okay, try ko nga. Pero ma'am, habang ginagawa po ba natin to, madami po bang nagda-doubt sa atin? Marami. Diyos ko, nung ginagawa ko sa business, oo, sobrang dami. Hindi lang nagda-doubt, hinihila pa nila ako pababa. Hinihila kayo pababa, ma'am? Hinihila ako pababa kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, crab mentality, pag nakikita nilang umangat, hihilahin ka pababa kasi ayaw nilang nakakaangat sila sa'yo. Ang gusto nila magkakapantay lang kayo. Totoo po yun, ma'am. Ang dami po talagang ganun, lalo na dito sa Pilipinas. Pero ma'am, tanong ko lang po, ano po yung ginawa natin? Ano po yung mindset natin at that time? Kaya nalagpasan natin at naging successful pa rin tayo. Sa akin, yung panghila nila sa akin pababa, ginawa ko silang fuel. Okay, watch me. Tapos bibilis ako dahil sa ginagawa yung panghihila sa akin. Totoo yun, ma'am, no? Parang slingshot, no? Mas malalim yung paghila sa'yo pababa, mas mabilis tayong maglo-launch pataas, di ba? Yes, oo. Kasi mas ginaganahan tayo dun eh. Feeling natin may kailangan tayong patunayan sa kanila eh. Ngayon, nung napatunayan natin, ayun, wala na. Mas naging successful tayo ngayon. Eh di, ayun, umiyak na lang sila. Ang ganda nun, ma'am. Ang ganda po nun. Pero ma'am, tanong ko lang po, graduate po ba tayo? Hindi nga ako nakapagtapos ng college eh. Hindi rin po tayo graduate. Oo, kasi di ba sabi ko naman sa'yo, wala naman kaming pera, pinag-aaral ko lang yung sarili ko. So, college, di ba, magastos. So, hindi ko na kinaya na pag-aralin yung sarili Ano po ko. yung tinapos natin, ma'am? Grade 12 lang. Hanggang grade 12 lang Hanggang po. grade 12 lang tayo. May mentor po ba tayo habang ginagawa natin? Minimentor ko yung sarili ko. Wala rin, ma'am. Kayo lang din. Oh, Mag-isa lang po tayo. Yes. May mga sumusupport lang sa atin and then syempre umaattend tayo ng mga seminars. Pero sa seminars naman, halos naman yung 99% dyan tapon. Tapos yung 1%, yun lang naman yung makukuha natin, di ba? Tapos yung 1% na yun, yun yung gawin nating action, yun yung gawin nating grind. Kahit ikaw na mapera ka, take ng seminar, araw-araw mag-seminar ka, pero pag hindi mo pa rin ginawa, wala pa rin. Diyos ko, magsasayang ka lang ng pera. At saka sabi nga daw nila, kung nangangarap ka lang ng nangangarap, no, nang walang execution, habang buhay ng pangarap na lang yun, di ba? Yes, habang buhay na pangarap, no? Being stagnant na lang yon. Para ka ng lake. Wala nang mangyayari sa'yo. Dito ka na lang umiikot ng umiikot. Pero gusto ko, maging false ka. Everyday, laging may renew. Everyday, umaagos ka lang. Yun may growing. Doon ka yayaman. Hindi ka yayaman sa lake. Kaya umalis ka dyan. Sabi nga daw nila, libre lang mangarap, pero may bayad ang pag-abot, di ba? Yes, libre lang mangarap. Pero
Pero, paano makukuha yung pangarap mo? Yun ang kailangan nating trabahuin, di ba? Yes, kasi hindi ka naman yayaman ng nakanganga ka lang eh. Yayaman ka sa araw-araw mong ginagawa. Totoo yun, ma'am. Maski ako, hindi naman ako galing sa yaman eh. Mahirap ako, kaya ako nandito ngayon kasi araw-araw ko lang ginagawa yung gusto kong resulta bukas. Ibig sabihin, ano ba yung ginagawa ko ngayon para bukas may pera ako? Pero totoo nga, no, ma'am? Parang lahat ng napunta sa inyo, parang negative lahat, no? Hindi po tayo galing sa pera. Oo. Hindi po tayo nakagraduate. Hindi po natin passion yung mga hollow blocks, no? Oo, panlalaki yan. Eh, Diyos ko, babae ako, tingnan nyo, nagme-makeup. Yun nga Ang po, ganda, ma'am. uma-aura. Tsaka bata pa po kayo, ma'am. Na-check niyo po lahat ng boxes for disadvantage. Tanong ko lang po, bakit niyo po kinaya and bakit po kayo successful ngayon? Siguro kaya ako naging successful ngayon at bakit ko kinaya yung bagay na yon? Kasi nandun ako mismo. So kung ano yung hirap, babae ako, wala daw akong kakayanan, lahat yun para sa akin gift, para sa success. Kumbaga, hindi ko yan tinuring as, shit, mahirap lang ako, babae lang ako. Hindi. Tinignan ko siya as a gift para puntahan yung success na gusto ko. Inunahan ko munang kilusan yung gusto kong pangarap kaysa magreklamo. So tinanggal natin lahat, ma'am, ng excuses natin. Inuna natin yung sarili natin, no? Inuna muna yung sarili. Fuck the excuses, di ba? Kung mahirap ka ngayon, ikaw yan, kasalanan mo yan. Kung mayaman ka ngayon, ikaw yan, kasalanan mo rin yan. Walang ibang pwedeng sisihin. Hindi mo pwedeng sisihin yung kapitbahay mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung nanay mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung tatay mo dahil mahirap lang kayo, ito yung nakamulatan ko. Hindi, kasi at the end of the day, choice mo yan, may choice ka. Bakit pinili mong maging mahirap? Kung pwede mo naman piliin yung maging mayaman, di ba? At the end of the day, ikaw lang talaga makakapagdikta ng future natin. Ikaw mismo. Kung nasan ka man ngayon, ikaw yung pumili niyan. Kung nag-interview ko man ngayon, ikaw yung pumili niyan. Kung in-interview man ako habang naglalakad dito, nakita mo ako, pinili mo rin yan. Tamang-tama na kayo yung pinili ko interviewin ngayon, no? Kasi ang ganda ng mga sinasabi nyo ngayon. Sana matouch natin yung mga viewers natin ngayon. No? Pero last question na lang po, ma'am. Any advice po for the younger generation na gusto mag-succeed sa industry, na gusto nilang pasukan? Huwag mong hintayin maging magaling ka agad. Huwag kang maghintay na maging feel ready ka na agad para gawin mo isang bagay. Gawin mo na agad yan ngayon na hindi ka ready. Ngayon na mismo na takot kang mag-fail. Ngayon na mismo na hindi mo alam yung resulta. Kasi pag ginawa mo yan, 5 years from now or 1 year from now, baka yung gusto mong resulta nandun ka na. Readiness is not a feeling, it's a decision, di ba? Yes! Kung kasi magdesisyon ka ng kumilos ngayon. Ngayon na, may pangarap ka, edi kilusan mo na yan ngayon. Okay? Ang ganda ng advice nyo, ma'am. Thank you so much for your time. Thank you so much. O nga, mabilis lang. Okay ka, okay ka. Pleasure to meet you, ma'am.